Nasa technical recession ang Canada ngayon matapos ang 2 quarter na mababang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Maraming dahilan sa likod nito at isa sa mga nabanggit ng gobyerno ang pagbaba ng immigration. Pero sa kabila nito, kinalaunan may magandang dulot naman daw ito. Ang detalye sa report ni Rhea Santos. Tuloy ang debate hinggil sa technical recession na dinaranas ngayon ng Canada. Sa naunang pahayag ni Prime Minister Mark Carney dito, ilang dahilan ang ipinunto niya kung bakit 6 na buwan ng bahagyang nag-contract ng ekonomiya ng bansa. Bukod sa paglimita sa government spending, may epekto rin daw ang mga pagbabago na ipinatupad sa immigration. We have taken back control of immigration. That's meant the population growth has flattened. In fact, it's slowed, or it's been negative for the last 2 quarters. We have reined in government spending, so it had been growing close to 10%. It's growing less than 2% now. So that's also something that weighs on. Deliberate yung plans. He knows that this is coming, but because he wanted a sustainable growth for Canada, Sang-ayon ng immigration expert na si Debbie Piandong na maraming dahilan sa technical recession ng bansa at may kontribusyon daw dito ang pagbaba ng bilang ng temporary residents. so kung mas konting tao dito sa Canada, mas konti yung demand sa housing, mas konti ang demand sa goods and services ng Canada, mas konti ang demand sa different sectors. So it's a domino effect, and that's the reason why na of course kasi mas mababa ang consumer spending, may chance talaga na bumababa ang GDP ng Canada. Sa inilatag na 2026 to 2028 Immigration Levels Plan ng Canada sa Budget 2025, higit kalahati ang tapyas sa temporary resident admissions. Bababa ang PR admissions. Tataas naman ang economic migrants mula 59% hanggang 69%. I acknowledge po na unfortunately there will be a lot of Filipinos temporary residents who might be leaving the country because wala na silang status, wala nang opportunity for them. But in effect, yung mga makakapag-stay dito, they will have, they become permanent residents and they would be able to contribute to Canada. Sustainable immigration is really helpful sa Canada. Targeted immigration would be more beneficial. Dagdag ni Piandong, itinutulak ng bansa ang rural immigration at ang pagbibigay prioridad sa mga sektor na may kakulangan pagdating sa labor. So for example, healthcare, construction, so ang target ng IRCC is to support those sectors na nangangailangan talaga ng tulong. Ayon naman sa isang ekonomista, di matatawag na nasa recession ang Canada. Maraming dahilan daw ang 2 quarter na pagbaba sa GDP. Sa June 10, nakatakdang i-anunsyo ng Bank of Canada ang interest rate nito. I think it's unwise for them to even change the rate. And also the inflation rate that we're seeing right now, it's pretty stable. We're not seeing inflation rates going 4, 5, 6%. We're not there. So I don't see any reason for them to change the rates in the next announcement. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.